Isang bilyonaryo ang nagkunwaring natutulog, umaasang masusubok ang ugali ng anak ng kanyang kasambahay. Ngunit napatigil siya nang makita kung ano ang ginawa ng bata. Nakatayo ang bukas, nakabaong na puno ng makakapal na bungkos ng pera. Mas marami kaysa sa makikita ng karamihan sa buong buhay nila. Mula sa kanyang upuang balat, hindi kumilos si Lorenzo Rivas. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang paghinga, halos nakapikit ang mga mata, tahimik na inoobserbahan ang bawat kilos ng bata. Maliit na si Julia, 6 na taong gulang pa lamang, ay pumasok sa opisina habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina, si Elena. Dumating sila para sa panggabing trabaho gaya ng ginagawa nila gabi-gabi sa nakaraang 2 taon sa kumpanya ni Lorenzo. Nakasuot si Julia ng maliit na pares ng kulay rosas na guwantes, regalo ng kanyang ina upang maramdaman niyang bahagi siya ng trabaho tuwing bakasyon sa eskwela. Maingat na inayos ni Lorenzo ang lahat, matapos niyang madiskubre na ninakaw ng kanyang kasosyo ang 3 milyong dolyar, gumuho ang tiwala niya sa mga tao. Sa edad na 45, naitayo niya ang isang makapangyarihang kumpanya mula sa wala, ngunit ngayon ay nagdududa na siya kung mayroon pang tapat na tao. Simple lang ang plano, iwanang bukas ang kabaong na puno ng pera at tingnan kung may matutuksong kumuha. Habang abala si Elena sa pagpupunas ng mga istante, ang kanyang anak, dala ng likas na pagkamausisa, ay lumapit sa mesa kung saan nagkukunwaring natutulog si Lorenzo. Nanlaki ang mga mata ni Julia nang makita ang napakalaking tumpok ng pera. Mas marami kaysa sa inisip niyang maaaring umiral. Pigilang hininga, naghanda si Lorenzo para sa isa na namang pagkadismaya. Ngunit ang ginawa ng batang babae ay nagpahinto sa kanya. Hindi niya inabot ang pera. Sa halip napansin niyang nagkalat ang mga papel, kaya't sinimulan niya itong ayusin ayon sa halaga, maingat na tinumpok na parang isang maliit na bangkero. Maingat gumalaw ang kanyang maliliit na daliri, wari humahawak ng isang bagay na napakahalaga. "Mami," pabulong niyang sabi, "magulo ang pera ni Ginong Lorenzo. Inayos ko po gaya ng itinuro mo sa akin sa mga barya natin sa bahay." Napalingon si Elena, nagulat. "Julia, huwag mong hahawakan ng gamit ng amo." "Pero magulo po, Mami. Matutuwa siya kapag nakita niyang maayos lahat." Naramdaman ni Lorenzo ang biglang pag-agos ng emosyon sa kanyang dibdib, isang bagay na matagal na niyang hindi nadama. Ang batang ito, na marahil ay hindi pa nakahawak ng higit sa 20 dolyar, ay inayos ang isang kayamanan nang hindi kumukuha ng kahit isang papel. Higit pa rito, buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanyang ina ang ginawa niya. Walang bakas ng hiya. Malinaw ang kanyang katapatan. Hindi alam ni Lorenzo na ang maliit at tapat na gawaing ito mula sa isang bata ang magsisindi ng isang pagbabago na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, magpakailanman, kundi magbubukas din ng kanyang mga mata sa katotohanan tungkol sa malasakit, pagkiling at tunay na halaga ng tao. Kung minsan ay nagduda ka man kung kayang turuan ng isang bata ang isang bilyonaryo ng leksyon, manatili ka dahil ang kwentong ito ng pagbabago ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na mangyayari ang magpapatunay na ang pinakamakapangyarihang aral ay madalas nanggagaling sa mga hindi inaasahang lugar. Sa mga sumunod na linggo, tahimik na pinagmasdan ni Lorenzo ang mga gawain nina Elena at Julia. Nadiskubre niyang 2 trabaho ang ginagampanan ni Elena. Naglilinis siya sa kumpanya ni Lorenzo tuwing gabi at sa isang klinika tuwing umaga. Lagi niyang kasama si Julia, tahimik na gumagawa ng takdang aralin o naglalaro habang nagtatrabaho ang ina. Ang tunay na tumatak kay Lorenzo ay kung paano pinalalaki ni Elena ang kanyang anak. Palagi nating ibinabalik ang hindi atin kahit walang nakakakita. Minsan niyang narinig na sinabi ni Elena, "Mas mahalaga ang katapatan kaysa sa kahit anong kayang bilhin ng pera."
Lumaki si Elena sa foster care matapos mamatayan ng magulang sa edad na 9. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho para makatapos ng high school, ngunit naging imposible para sa kanya ang magkolehiyo dahil sa kakulangan sa pera. Sa edad na 22, nabuntis siya at iniwan ng ama ng bata nang malaman ang balita. Simula noon, mag-isa na niyang pinalaki si Julia, tumatanggi sa anumang tulong na may halong awa. Tahimik na naantig si Lorenzo. Inayos niyang taasan ang sweldo ni Elena at inutusan ng HR na ipalabas itong adjustment sa kategorya. Ngunit hindi lahat ay hindi nakapansin. Napansin ni Ricardo Morales, ang 50 anyos na VP of Operations na lumaki sa yaman ng pamilya, ang pagbabago sa isang financial meeting. Lorenzo, bakit tumataas ang gastos natin sa cleaning staff? Malamig ang tono niya, lalo na sa babaeng yon. Mahusay magtrabaho si Elena, sagot ni Lorenzo nang walang pag-aatubili. Talaga ba? Tawa ni Ricardo, may pangungutya. Kailangan mong maintindihan kung saan talaga nababagay ang mga taong gaya niyan. Bigyan mo ng konti at aabutin nila ang lahat. Ganyan talaga sila. Naramdaman ni Lorenzo ang galit na bumalot sa kanya, ngunit nanatili siyang kalmado. Bilang anak ng isa sa mga nagtatag ng kumpanya at malaking shareholder, matagal nang pinapayagang magsalita si Ricardo nang walang kapalit na pananagutan. Nagpatuloy si Ricardo at dinadala pa niya ang anak niya sa opisina. Hindi tama yan. Anong klaseng ina ang iniisip na bagay ang isang corporate workplace para sa bata? Malinaw, wala siyang maayos na suporta. Kinagabihan nakakita si Lorenzo ng isang bagay na lalo siyang ikinagalit. Naabutan ni Ricardo si Elena sa hallway habang pauwi na. Bumaba ang kanyang boses at naging mapanganib ang tono. Makinig ka, sabi niya. Alam kong mas malaki ang kinikita mo kaysa sa nararapat. Hindi ko alam kung anong espesyal na trato ang natatanggap mo, pero dito na yon nagtatapos. Namutla si Elena. Sir, hindi ko po naiintindihan. Natural, sarkastikong sagot niya. Hindi naman talaga nakakaintindi ang gaya ninyo. Kunin mo kung anong ibinibigay sa iyo at manahimik. At ilayo mo na yung bata. Hindi ito daycare. Mabilis na nagtago si Julia sa likod ng kanyang ina, takot na takot sa matalim na tono. Maingat siyang niyakap ni Elena, hinawakan ng mahigpit. Sir, ginagawa ko lang po ang trabaho ko, mahina niyang sabi. Ang trabaho mo ay maglinis, wala nang iba, dapat hindi ka nakikita. Mula sa kanyang opisina, napanood ni Lorenzo ang buong pangyayari. Isang matinding galit ang sumiklab sa kanya, isang damdaming matagal nang natutulog. Lumampas na sa hangganan si Ricardo. Hindi lang niya ininsulto ang isang masipag na manggagawa, tinakot pa niya ang isang bata na ang tanging kasalanan ay ang pagiging naroroon. Gabing iyon, nakarating si Lorenzo sa isang punto ng pagbabago. Hindi na siya maaaring manahimik. Ipinakita na ni Ricardo kung sino talaga siya at may kakayahan si Lorenzo na kumilos. Ang hindi alam ni Ricardo, nakuhanan ng video ang buong insidente. Ironic dahil ang security system na siya mismo ang nag-aproba na idinisenyo para bantayan ang mga empleyado ang siyang nakakuha ng sarili niyang masasamang salita. Ngunit para kay Lorenzo, hindi sapat ang recording. Hindi niya gustong tahimik lang na alisin si Ricardo. Gusto niyang ilantad ito, pabagsakin gamit ang sarili nitong kayabangan at tiyaking hindi na ito muling tatanggapin sa anumang profesional na larangan. Sinimulan ni Lorenzo ang masusing pagpaplano. Hindi lang ito para protektahan sina Elena at Julia. Ito ay para gamitin ang kayabangan at pagkiling ni Ricardo laban sa kanya mismo. Habang patuloy ang pagmamalupit ni Ricardo, lalong tumitibay ang paninindigan ni Lorenzo. Isang matagal nang nakatagong pakiramdam ng hustisya ang muling nabuhay. At ang isang taong makapangyarihan na katulad ni Lorenzo na handang ipaglaban ng isang simpleng pamilya ay puwersang hindi kailanman inaasahan ni Ricardo. Kinabukasan, tumawag si Lorenzo, isang tawag na magbabago ng lahat. Christian,
Kailangan ko ulit ang tulong mo, sabi niya kay Christian Lin, isang dating investigador ng FBI at eksperto sa katiwaliang pangkorporasyon. Magkasama silang nagtrabaho sa kaso ng pandarambong noon at si Christian ang taong nakakaunawa kung paano gumagalaw ang katiwalian sa likod ng mga saradong pinto. Anong gulo na naman to? Tanong ni Christian. Yung may kinalaman sa diskriminasyong batay sa estado sa buhay at pang-aabuso sa kapangyarihan. Kailangan ko ng matibay na ebidensya laban kay Ricardo Morales. Napatawa si Christian. Yung spoiled na executive, mas madali pa siyang pabagsakin kaysa manghuli ng mandurukot. Ang mga kagaya niya, palaging may bakas na iniiwan. Habang abala sina Lorenzo at Christian sa paghahanda sa likod ng mga eksena, patuloy naman si Ricardo sa panggigipit kay Elena. Noong Lunes, lumapit siya sa HR department, dala ang isang gawa-gawang listahan ng mga reklamo. Palaging late ang empleyadong to, sabi niya kay Marta Delgado, ang HR director, at isturbo ang batang dinadala niya. Nakunot ang noo ni Marta, isang patas at batikang tagapamahala na nasa 40. Alam niyang ni minsan ay hindi pa na-late si Elena sa loob ng 2 taon. Mr. Morales, kailangan ko pong tingnan ang attendance records niya, sagot ni Marta. Hindi na kailangan, madaling baguhin ang records, sagot niya habang iwinawasiwas ang kamay. Ako ang Vice President, dapat sapat na ang salita ko. Pinapanood ni Lorenzo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng surveillance system ng kumpanya, ang mismong sistemang si Ricardo rin ang nagpumilit na ipalagay. Nai-record ang lahat, ang mga kasinungalingan at pananakot ni Ricardo ay dokumentado na. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon pagsapit ng Miyerkules. Kinagabihan, hinarang ni Ricardo si Elena sa parking lot habang dumarating ito kasama si Julia. Linawin ko lang, sabi niyang nakatayo sa daraanan ni Elena. Hindi ka binabayaran ng dagdag para lang sa paglalaba. Ano pa ba ang ginagawa mo para kitain yon? Napatigil si Elena, gulat at galit. Sir, ang sinasabi ninyo ay lubhang. Ang sinasabi ko, ang mga kagaya mo ay laging may katumbas na halaga. Anya ng may ngisi, at gusto kong malaman kung magkano ang sayo. Sa likod niya kumapit si Julia sa kanyang ina at bumulong. Mami, bakit po siya ang sama? Yumuko si Elena at marahang bumulong. Huwag kang mag-alala anak, may mga taong malungkot at gusto nilang maging malungkot din ang iba. Tumawa si Ricardo, puno ng pangungutya. Malungkot? Mas marami pa akong pera sa pitaka kaysa sa makikita ninyong dalawa sa buong buhay ninyo. Ako pa ang dapat mag-alala kung ano ang maaaring gawin ng mga gaya ninyo kapag masyado ng komportable. Gabing yon, umupo si Lorenzo sa harap ng security feed, paulit-ulit na pinapanood ang insidente. Tahimik ang kanyang galit, ngunit patuloy na lumalalim sa bawat ulit. Bumalik si Christian, dala ang isang ulat na lalo lamang nagpatibay sa mga hinala ni Lorenzo. Tingnan mo to, sabi ni Christian habang inilalatag ang mga dokumento. 3 kasong na-isettle sa labas ng korte. Pare-pareho ang pattern, verbal harassment, pinipilit hanggang mag-resign ng empleyado. Lahat sila ay mula sa mahihirap na pamilya. Paulit-ulit. Walang naging kapalit? Tanong ni Lorenzo, bagamat alam na niya ang sagot. Palaging sumasalo ang tatay niya, binabayaran ang mga settlement, tapos palihim siyang inililipat sa ibang kumpanya kapag mainit na ang issue. Si Ricardo Morales ay hindi pa kailanman naparusahan. Isa siyang abusadong profesional na nagtatago sa likod ng pera. Maingat na pinag-aralan ni Lorenzo ang ulat. Hindi lang basta konserbatibo si Ricardo, isa siyang paulit-ulit na salarin, taong sinasamantala ang kapangyarihan para saktan ng iba. Gusto ko ng lahat, sabi ni Lorenzo. Phone logs, emails, social media posts, kailangan ko ang bawat ebidensya. Tumaas ang kilay ni Christian, may pinaplano kang malaki, ano? Hindi nag-atubili si Lorenzo, ang pinaplano ko ay hustisya.
Kinabukasan, Huwebes, tahimik na lumapit si Marta Delgado kay Lorenzo at mahina ang boses na nagsalita. Mr. Rivas, kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Ricardo Morales. Pilit niyang pinatatanggal si Elena pero wala akong makita kahit anong legal na basehan. Nagkunwaring nagulat si Lorenzo. Anong klaseng pressure ang ginagawa niya? Inaakusahan niya si Elena ng paglabag sa mga patakaran, paliwanag ni Marta. Pero sa bawat investigasyon ko, wala akong makita ni isang ebidensya. Kahapon, sinabi niyang hindi dapat pinapapasok ang mga low-level employee sa admin areas pagkatapos ng trabaho. Mga gaya niya, tanong ni Lorenzo matalim ang tono. Nagdalawang isip si Marta bago sumagot. Sir, sa palagay ko may bahid ng diskriminasyon ang ginagawa niya. Yun lang ang kailangang marinig ni Lorenzo. Marta, kung naniniwala kang may diskriminasyon, tungkulin mong idokumento ang lahat. Simulan mo ang internal investigation. Pero siya ang vice president at ako ang presidente. I-record mo ang lahat. Gabing iyon, sinimulan ni Lorenzo ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Inutusan niya ang IT department na maglagay ng dagdag na mikropono sa mga lugar kung saan kilala si Ricardo na nananakot o pumipilit ng empleyado. Opisyal, tinawag itong security system upgrade, pero ang tunay na layunin ay mahuli si Ricardo. Noong Biyernes ng gabi, sa akalang mag-isa siya, tumawag si Ricardo. Pinakinggan ni Lorenzo ang live feed. Dad, naaalala mo yung sinabi ko? Oo, yung kasambahay na naglilinis, nagpapahirap na siya. Kailangan ko ng tulong mo, gumamit ka ng koneksyon. Gawing komplikado ang buhay niya sa legal na paraan. Ireklamo mo siya ng pagnanakaw, guluhin ang mga dokumento niya kahit ano para mapilitan siyang umalis. Sumagot ang ama niya, sigurado ka bang hindi mo lang pinalalaki ang issue? Isa lang siyang tagalinis. Dad, prinsipyo ang usapan dito. Kapag hinayaan nating maging kampante ang mga gaya niya, baka magsimula silang maghangad ng mga bagay na hindi nila karapat-dapat. Mas mabuting kumilos na tayo bago may sumunod pa sa yapak niya. Nirecord ni Lorenzo ang lahat, dama ang malamig na pakiramdam ng kasiyahan. Hayagang inilantad ni Ricardo ang sarili. Nagplano ng peking ebidensya at lantaran ang mga mapanirang motibo. Pagsapit ng Lunes, pumasok si Christian sa opisina ni Lorenzo, dala ang isang maletang puno ng matitinding ebidensya. Lorenzo, hindi ka maniniwala rito. Nahanap ko ang mga private post ni Ricardo sa social media, puno ng mga supremasistang rant. Kasama siya sa mga closed chat group kung saan sila ng ibang executive ay nagbibiro tungkol sa mga low-level na manggagawa at sa mga galing sa mahihirap na pamilya. Pero hindi lang yon. Ginagamit pa niya ang koneksyon ng tatay niya para harangin ang mga aplikanteng manggagawa sa ibang kumpanya. 15 taon na ang pattern ng diskriminasyon. Sinuri ni Lorenzo ang mga screenshot ng mga mensaheng isinulat ni Ricardo. Panatilihin sa lugar ang mga low-level staff. Ang tanging paraan para kontrolin ang mga empleyado gaya nila ay ipakita agad kung sino ang boss mula sa umpisa. Perpekto to, sabi ni Lorenzo. Sandali, may dagdag pa, sabi ni Christian. May plano siya laban kay Elena ngayong linggo. Na-intercept ko ang mga text tungkol sa pagtatanghal ng isang nakaw. Nanlumo ang mukha ni Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Maglalagay siya ng isang mahalagang gamit sa cleaning cart ni Elena, tapos magpapanggap na nadiskubre niya ito. Tatawag siya ng pulis, gagawa ng eksena, pahihiyain si Elena sa harap ng lahat. Doon napagtanto ni Lorenzo na nagkamali nang malaki si Ricardo. Lubos niyang minamaliit ang taong kaharap niya. Akala ni Ricardo ay binibiktima niya ang isang walang laban na empleyado at isang abalang boss. Hindi niya alam na unti-unti na siyang nahuhulog sa isang bitag na planado ng maigi, pinanday ng taon ng karanasan. Tumalikod si Lorenzo kay Christian, may malamig at kalkuladong ngiti. Perpekto, hayaan mo siyang subukan, habang lumalalim ang hukay niya, lalo siyang babagsak.
Ang hindi alam ni Ricardo, bawat malupit na hakbang niya ay maingat na niro-record ng isang taong ginawang siyensya ang pagtatanggol sa kapwa at may kapangyarihan at paraan para maghatid ng hustisyang babago sa kasaysayan ng mundo ng korporasyon. Kinabukasan Martes, itinuloy ni Ricardo ang kanyang plano. Tiwalang magtatagumpay siya, walang kamalay-malay na bawat kilos niya ay sinusubaybayan. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, bago dumating sina Elena at Julia para sa night shift, na itago na niya ang isang Rolex watch na nagkakahalaga ng $15,000 sa loob ng cleaning cart. Perpekto, bulong ni Ricardo habang minamatyagan ang eksena sa mga kamera. Bibigyan ko siya ng 15 minuto tapos mahuhuli ko siyang aktong ginagawa ito. Hindi niya alam na nasa itaas si Lorenzo, pinapanood siya sa mga high-definition monitor. Samantala, naghihintay si Christian Lin sa loob ng isang van sa paradahan na papalibutan ng mga gamit pang-espiya. 3 investigative reporters na lihim na kinontak ni Lorenzo ay nakaabang sa malapit. "Christian, kakatanim lang niya ng relo," sabi ni Lorenzo sa radyo. "Natanggap. Aktibo na lahat ng karagdagang kamera," sagot ni Christian. "May mga anggulo tayong hindi niya alam." 8:30, bumaba si Ricardo sa opisina kung saan tahimik na naglilinis si Elena. Malapit doon, nakaupo si Julia sa mesa at gumagawa ng takdang aralin. Pumasok si Ricardo kasama ang 2 guwardiya, kunwaring isang normal na inspeksyon. "Mrs. Elena," sabi niya na may kunwaring magalang na tono, "kailangan kong tingnan ang mga panlinis mo. May mga ulat kaming natatanggap na may nawawalang gamit." Huminto si Elena sa ginagawa, litong-lito. "Mr. Morales, hindi ko po maintindihan," sagot ni Elena na halatang gulat. "Pangkaraniwan lang ito," pagsisinungaling ni Ricardo habang diretsyong pumunta sa kariton kung saan niya itinago ang relo. "Aba, ano itong meron tayo rito?" Sigaw niya habang inilalabas ang Rolex na parang nakahukay ng kayamanan. Elena Herrera, ito ay isang relong Rolex na nagkakahalaga ng $15,000 na nawala kahapon mula sa opisina ni Mr. Rivas. Namutla ang mukha ni Elena. "Hindi ko pa po kailanman nakita ang relong yan." "Ay siyempre naman," sagot ni Ricardo na may panunuya. "Bigla na lang bang napunta sa kariton mo?" Tumayo si Julia mula sa kanyang upuan, nanginginig ang boses. "Mami, anong nangyayari?" "Tumahimik ka, bata," singhal ni Ricardo. "Kailangan sumama ng nanay mo para ipaliwanag kung bakit laging may mahahalagang gamit sa mga panlinis niya." Sinimulan ng isang guwardiya ang pagdayal sa pulis gaya ng utos ni Ricardo. "May nakawan pong nagaganap," iniulat niya. Doon pumasok si Lorenzo sa may pintuan kasama si Christian at 3 individual na hindi agad nakilala ni Ricardo. "Ricardo," sabi ni Lorenzo, malamig ngunit kalmado ang boses, "mas mabuting ibaba mo ang tawag na yan." "Lorenzo, saktong-sakto ang dating mo," ani Ricardo na kunwaring magaan ang loob. "Nahuli lang namin ang empleyado mong nagnanakaw ng relo mo." Napatawa si Lorenzo ng maikli at malamig. "Relong akin? Ricardo, Apple Watch lang ang suot ko nitong 5 taon. Hindi ako kailanman nagkaroon ng Rolex." Nawala ang kulay sa mukha ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin?" "Ibig kong sabihin," patuloy ni Lorenzo, "na na-record namin kung paanong itinago mo ang isang bagong biling Rolex na binili ngayong umaga, may resibo pa sa kariton ni Elena para pagtakpan siya." Lumapit si Christian na may hawak na tablet at pinatugtog ang video kung saan malinaw na makikitang inilalagay ni Ricardo ang relo. "Ito ang unang anggulo," sabi ni Christian habang nag-swipe. "Anggulo 2 at anggulo 3. Kita pa ang mukha mong sinisiguradong walang nakakakita." Bubukas na sana ng bibig si Ricardo pero pinutol siya ni Lorenzo. "Ay teka, nagsisimula pa lang tayo. Christian, ipakita mo sa kanya ang digital folder." Binuksan ni Christian ang isang file at ipinakita ito sa isang portable na screen. Ang unang mga larawan ay screenshots ng mapanirang komento ni Ricardo sa mga pribadong grupo online.
Ang mga tao sa estero ay dapat alam ang lugar nila. Binasa ni Christian ng malakas. Pamilyar ba yan, Ricardo? Napasinghap si Elena at tinakpan ang bibig sa gulat. Lumapit si Ricardo sa screen pero hinarangan siya ni Lorenzo. Sunod, heto ang usapan mong nagpaplanong pahirapan si Elena sa legal na paraan, dagdag ni Christian. At dito mo sinabi na prinsipyo lang daw ito na ang mga katulad niya ay hindi dapat masyadong maging komportable. Saan niyo nakuha lahat ng to? Tanong ni Ricardo. Nanginginig ang boses at pinapawisan. Sa security system na ikaw mismo ang pumirma, sagot ni Lorenzo. Kasama na ang tawag ninyong mag-ama kung saan pinag-usapan niyong magtanim ng ebidensyang peke laban kay Elena. Lumapit ang isang babae. Valeria Sanchez, Channel 7 News. Mr. Morales, may pahayag ba kayo tungkol sa ebidensyang ito ng diskriminasyon at pagsasabwatan para sa maling paratang? Doon lang tila natauhan si Ricardo kung gaano siya kalalim sa problema. Hindi niyo pwedeng gamitin yan. May mga karapatan ako. Siyempre meron ka niyan, malamig na sabi ni Lorenzo. May karapatan kang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo, hindi lang ng pulis na kasalukuyang papunta na rito para arestuhin ka, kundi pati ng media, ng board of directors at ng legal team ni Elena. Nagpatuloy si Christian, nakakalap din kami ng ebidensya ng matagal mo nang mapanlait na asal, 15 taon na, 3 demanda na tinakpan ng ama mo, 8 empleyado mula sa mahihirap at pamilyang imigrante ang ginigipit hanggang sa mapilitang mag-resign. At ang pinakamatindi, dagdag ni Lorenzo, meron kaming video mula sa mga kamerang hindi mo alam na naka-install, kuhang-kuha kang tinatakot si Elena sa paradahan at pati ang mga bastos mong komento na hindi dapat binibigkas kahit kanino. Isang reporter pa ang lumapit, may hawak na kamera. Mr. Morales, ano ang masasabi niyo sa mga paratang na inabuso niyo ang kapangyarihan para gipitin ang mga empleyadong kabilang sa minorya? Biglang tumakbo si Ricardo papunta sa labasan, pero hinarang siya ni Christian. At isa pa, sabi ni Christian na may mapait na ngiti. Naka-freeze na ang mga bank account mo, 1 oras na ang nakalipas. Natanggap na ng pamilya mo ang lahat ng ebidensya. At ang board ay nagpatawag na ng emergency meeting bukas para bumoto sa agarang pagtanggal sa iyo at sa pagsampa ng kaso. Nanginig pa rin si Elena pero nagsalita na rin sa wakas. Mr. Rivas, alam niyo na bang mangyayari lahat ito? Alam kong may kinikilingan si Ricardo, malumanay na sagot ni Lorenzo. Pero hindi ko inakala na hahantong siya sa pagsira ng buhay mo gamit ang kasinungalingan. Nang malaman ko ang plano niya, hindi ko kayang manahimik lang. Maingat na lumapit si Julia kay Lorenzo. Mr. Lorenzo, titigil na po ba yung masamang tao sa pananakot kay Mami? Lumuhod si Lorenzo para magkaharap sila ng mata. Oh, mahal, hindi na niya masasaktan si Mami o kahit sino pa man muli. Dahil sa takot at desperasyon, nagsubok pa si Ricardo ng huling pagkakataon. Lorenzo, maaari nating ayusin to ng pribado, lalaki sa lalaki. Malaki ang investment ng pamilya ko sa kumpanyang to. Meron, sagot ni Lorenzo, tinama siya. Hanggang 20 minuto ang nakalipas nang bumoto ang board na bilhin lahat ng shares ng pamilya Morales. Magaling, mahina niyang sabi, hindi mo lang winasak ang sarili mong karera, kundi binagsak mo na rin ang buong kayamanan ng pamilya mo. Dumating ang pulis noon mismong sandali, pero hindi si Elena ang hinahanap nila. Ricardo Morales, sabi ni Detective Neri habang pumapasok sa silid, inaaresto ka dahil sa sabwatan sa pagtatanim ng ebidensya, pananakot, diskriminasyong may kinalaman sa lahi at tangkang paninira ng puri. Habang inaaresto siya at nilalagyan ng posas, tiningnan ni Ricardo si Elena ng may matinding galit, unang beses na nakita ang tunay niyang pagkatao. Hindi pa ito tapos, may impluwensya pa rin ang pamilya ko.
Meron, sagot ni Christian na kalmado. Natapos yun ngayong umaga nang isiwalat ang lahat ng ebidensya sa bawat pangunahing news outlet. Tumawag ang tatay mo 2 oras na ang nakalipas para ipatanggal ang pangalan niya sa lahat ng komunikasyon ng kumpanya. Lumapit ang ikatlong reporter at humarap kay Elena. Miss Herrera, anong pakiramdam na malinis na ang pangalan mo at ang taong gustong sirain ka ay haharap na sa hustisya? Tiningnan ni Elena si Julia tapos si Lorenzo. Puno ako ng pasasalamat. Pasasalamat sa mga taong may tapang na ipaglaban kung ano ang tama, kahit mas madali na lang sanang ipikit ang mga mata. Habang inilalabas si Ricardo na nakaposas, tahimik siyang pinanood ni Lorenzo. Alam niyang hindi lang basta kulungan ang kahihinatnan ni Ricardo. Bumagsak na ang buong buhay nito. Nasira ang pangalan niya. Itinakwil siya ng sarili niyang pamilya at ang dating makapangyarihan niyang karera ay nauwi sa kahihiyang pag-uusapan pa sa mga klase ng business ethics sa mga susunod na taon. Elena, malumanay na sabi ni Lorenzo, interesado ka bang pag-usapan ang promosyon? Sa gitna ng luha, ngumiti si Elena. Palakpak si Julia, hindi lubusang naiintindihan ang nangyari pero ramdam ang kasiyahan sa paligid. Naipaglaban ang hustisya hindi sa galit kundi sa katumpakan at mananatiling halimbawa ito kung paano kayang manaig ang dignidad at katotohanan laban sa puot at katiwalian. Makaraan ng 6 na buwan, naglalakad na si Elena sa mga pasilyo ng Rivas Enterprises. Hindi nasuot ang uniforme ng tagalinis, kundi bilang bagong talagang Director of Human Resources. Si Lorenzo mismo ang lumikha ng posisyon para sa kanya matapos madiskubreng nagsimula si Elena ng kursong pangnegosyo, pero hindi ito natapos. Ang una niyang proyekto sa bagong tungkulin ay ang paglunsad ng scholarship program para sa mga anak ng empleyado. Si Julia ang pinakaunang nakatanggap. Mami, pwede ko na bang ipakita kay Mr. Lorenzo yung bago kong drawing? Tanong ni Julia, 7 taong gulang na, sabik na tumatakbo sa opisina na tila pangalawa na niyang tahanan. Pumapasok siya sa pinakamagaling na pribadong paaralan sa lungsod at madalas magsabing gusto niyang maging abogado balang araw, tulad ng mga tumulong sa kanyang ina. Ngumiti si Lorenzo, proud sa kung paano nagbago ang buhay nila. Ang kumpanya ay tumanggap ng maraming parangal para sa pagsulong ng inklusyon at pagkakapantay-pantay at naging pambansang leader sa pagkuha ng mga profesional mula sa mahihirap na pinagmulan. Ang Fair Chance Initiative na ipinangalan bilang parangal sa kwento ni Elena ay nakatulong na sa higit sa 200 pamilyang makahanap ng mas magandang kinabukasan. Samantala, si Ricardo Morales ay tinahak ang kabaligtarang landas matapos ang 18 buwang pagkakakulong dahil sa kanyang mga kasalanan. Pinalaya siya sa mundong wala nang gustong kumilala sa kanya. Walang kumpanya ang gustong kumuha sa kanya. Nakipaghiwalay na sa kanya ang asawa at kinuha ang kalahati ng natirang ari-arian at ang mga anak niya ay legal nang nagpabago ng apelyido at tuluyang pinutol ang ugnayan sa kanya. Dati siyang senior executive pero si Ricardo ay isa na ngayong nagbebenta ng mga segunda manong sasakyan, kumikita ng mas kaunti sa loob ng 1 taon kaysa sa kinikita ni Elena sa loob lang ng 3 buwan. Nananatili pa rin online ang napakaraming screenshots ng mapanira niyang mga komento na muling lumilitaw tuwing sinusubukan niyang ayusin ang kanyang reputasyon. Isang gabi, habang nagkakasalo sila sa hapunan sa bago nilang tahanan na binili ni Lorenzo para kina Elena at Julia, lumingon si Julia sa kanya. Dad Lorenzo, sabi po ng teacher namin, kailangan daw naming magsulat tungkol sa taong hinahangaan namin. Pwede po ba kitang isulat? Naluha si Lorenzo. Anak, malumanay niyang sabi, ang tunay na bayani sa kwentong ito ay ang mami mo. Siya ang nagturo sa iyo na mas mahalaga ang integridad kaysa sa anumang kayang bilhin ng pera.
Hawak ni Elena ang kanyang kamay. Hindi, ang bayani ay yung taong piniling tumindig kahit mas madali sanang manahimik. Kinabukasan, nakatanggap ng hindi inaasahang tawag si Lorenzo. Mr. Rivas, ako si Luca Martins mula sa CNN. Gusto po naming itampok ang kumpanya ninyo sa isang segment tungkol sa kung paano ito naging huwaran ng inklusyon matapos ang kaso sa corporate ethics. Ipinalabas ang kwento sa primetime. Ipinakita sa footage si Julia na naglalaro sa opisina kung saan nagsimula ang lahat, si Elena sa bago niyang tungkulin at si Lorenzo na nagbabahagi kung paano siya pinaalalahanan ng isang 6 na taong gulang na ang dignidad ay hindi nakabase sa yaman o katayuan. Pinanood ni Ricardo ang ulat mula sa maliit niyang apartment. Mag-isa, umiinom ng alak habang namumulaklak ang dating mundo niya nang wala na siya. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa dati niyang mga kasamahan pero lahat ay nakablock na siya. Sa bawat bagong profile na ginagawa niya sa social media, muling lumilitaw ang kanyang mga racist na post at agad nitong winawasak ang anumang pagsubok na magsimulang muli. Makaraan ng 3 taon, sa ika-10 kaarawan ni Julia, tumayo si Lorenzo upang magbigay ng anunsyo. Julia Elena, binago mo ang buhay ko sa paraang hindi ko kailanman kayang tumbasan. Kaya ngayong araw, ilulunsad ko ang Julia Herrera Educational Fund. Magbibigay ito ng mga scholarship para sa kolehiyo sa mga batang mula sa mahihirap na pamilya sa susunod na 50 taon. Agad siyang niyakap ni Julia. Salamat po sa paniniwala sa amin kahit walang ibang naniwala. Sa parehong araw, sinubukan ni Ricardo na mag-apply ng trabaho sa isang lokal na gasolinahan. Pero matapos ang isang mabilis na online search, nakita ng manager ang artikulo tungkol sa kanyang nakaraan at tinanggihan siya. Ganap at lantad ang kanyang pagbagsak, kaya't naging case study ito sa mga paaralang pangnegosyo. Isang leksyon kung paano kayang wasakin ng kayabangan at galit ang isang karera at ang pamanang iniwan. Sa huli, napagtanto ni Lorenzo na ang tunay na hustisya ay hindi tungkol sa pagwasak kay Ricardo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na makahulugan, isang bagay na magtatagal. Binago niya ang isang ordinaryong kumpanya para maging simbolo ng pag-asa, lumikha ng mga oportunidad para sa napakaraming tao. At pinatunayan na ang pamumuno na may integridad ay hindi lang nagdadala ng tagumpay. Ito ay nagpapabago ng buhay. Dahil sa katapatan ng isang 6 na taong gulang, natutunan kong ang pinakamakapangyarihang sagot sa galit ay pag-ibig na may kasamang aksyon. Ibinahagi ni Lorenzo sa kanyang keynote speech sa Harvard University. Sinubukan ni Ricardo na wasakin tayo pero sa huli, siya pa ang nagtulak sa atin tungo sa tagumpay na hindi natin inakalang maaabot natin. Ngayon, pumapasok si Julia sa isang elite preparatory school at patungo na sa Harvard. Nakamit na ni Elena ang kanyang MBA at kinikilala sa buong bansa para sa makabagong gawa niya sa human resources. Si Lorenzo naman ay tumanggap ng mga pambansang parangal dahil sa pagsusulong ng katarungan at pantay na oportunidad sa mundo ng negosyo. At si Ricardo, patuloy na namumuhay mag-isa, kumakapit sa pansamantalang trabaho. At naaalala lamang bilang isang babala, isang simbolo ng maaaring mangyari kapag minamaliit ng isang tao ang lakas ng kabutihang loob at ang tapang na lumaban para sa tama. Ang tunay na hustisya ay hindi natagpuan sa sentensyang kulong ni Ricardo o sa kanyang pagbagsak sa pinansyal. Natagpuan ito sa malinaw at hindi matatawarang katotohanan na ang kabutihan kapag pinangangalagaan ng paninindigan ay lumilikha ng mga pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon matagal na matapos ang laban ay mapagtagumpayan. Kung naantig ka ng kwentong ito ng pagbabago, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang makapangyarihang kwento na nagpapatunay kung bakit ang paggawa ng tama ay laging may halaga. Kahit ito ang pinakamahirap na daan.